Alam nyo ba mga future criminologist na ang pagpatay sa sariling kapatid ay hindi papasok sa krimeng parricide under ng Article 246 of Revised Penal Code sapagkat hindi naman sinali doon sa elements ng parricide sa nasabing article yung kapatid. Ang pagpatay ng sariling kapatid ay maari lamang itong pumasok sa mga babanggitin nating krimen. Kung nagkataon na yung pinatay mong kapatid mo ay less than 72 hours or less than 3 days old, maari lamang itong pumasok sa krimeng infanticide under Article 255 of Revised Penal Code. Pero kung nagkataon naman na yung pinatay na kapatid mo ay hindi less than 72 hours or hindi less than 3 days old, pero yung pagpatay mo ay with the presence of qualifying aggravating circumstances, pinatay mo by means of poison or ginamitan mo ng apoy, maaring papasok naman ito sa krimeng murder kapag mapatunayan na yung pagpatay mo sa kapatid mo may presence ng qualifying aggravating circumstances gaya din ng treachery or yung pagpatay mo sa kapatid mo ay may plano. Dahil ayon sa Article 248 of Revised Penal Code, itong nasabing murder ay kailangan with the presence of qualifying aggravating circumstances. Pero kung nagkataon ang pagpatay mo naman sa sarili mong kapatid ay absent of qualifying aggravating circumstances, ito ay maaring papasok lamang sa homicide under naman ng Article 249 of Revised Penal Code. So paano? Yan lang muna sa ngayon. At syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Schumann, Villa Easter, Villa Carlos, a CBRC National Lecturer, and a registered criminologist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang basusya at tsamba. Basusya, basa, sulat at share. At sabayan natin ng tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw.